Anong ginagawa mo? Ako. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. May masamang taong dumukot sa akin. Buwisit na bata. Tinanggap ko na ang pera ni Mr. Kim. Tumakas pa siya. Paano ko sasabihin to kay Mr. Kim? Tatay, huwag kang mag-alala. Nilagyan ko na siya ng gamot. Hindi siya makakatakas. Hanapin mo siya dali. Oo. Anong ginagawa mo? Hanapin natin doon. Umalis na sila. Panasan mo. Salamat sa iyo. Ang init. Ang Katie. Nilagyan ka ng gamot. Tulungan niyo ako. Oh, heto na ang kanin mo. Nanay, tingnan mo ito. Ang daming bote na napulot ni Dudu. Kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat, hahanapin na natin si tatay. Anak kong mabait, napapagod ka ba? Kukuhanin kita ng tubig. Mamaya na ako iinom. Kailangan ko munang magbenta ng mga bote. Baw-baw, patawarin mo ako. Hindi ko rin alam kung sino ang tatay mo. Tay, nasan siya? Huwag ka nang kumain. Umalis ka. Ano ang tinitingnan mo? Umalis ka na. Umalis ka na, bilis. Anong tinitingin mo? Anong ginagawa ninyo? Hayop ka. Akala mo ba pag nagtago ka sa syudad hindi kita mahahanap? Kasalanan mo to dahil tumakas ka. Kaya kailangan ibalik ni tatay ang pera kay Mr. Kim. Dahil sa'yo, nawalan kami ng 30 milyon. Babaeng walang hiya. Tumakas ka sa bahay, at nagkaanak ka sa ibang lalaki. Nasaan ang pera? Ibigay mo sa akin ang pera.
Lahat ng kinikita ko, kinukuha ninyo. Ano pang gusto ninyo? Itay, huwag ka nang magsalita. Kunin ninyo ang pera niya. Ibigay mo ang pera. Anong ginagawa mo? Pambayad yan sa matrikula ni Baobao. Bitawan mo ako. Mag-aral. Bata pa lang siya. Dapat magtrabaho siya para bayaran ng utang. Tay, heto na po. Hindi niyo ako itinuturing na pamilya. Ang alam niyo lang ay pagsamantalahan ako. Nay, tingnan niyo, kumita ako ng $5. Ninanakawan niyo na naman ang nanay ko. Isusumbong ko kayo sa pulis. Nakakainis, gusto mong masaktan. Ibigay mo yan. Bitawan niyo ako. Ibigay mo yan. Anong ginagawa niyo? Umalis ka. Ito ang ipinag-ipon ko para hanapin ang tatay ko. Wala kang tatay. Bitawan mo ako. Akin na yan. Bitawan mo. Akin na yan. Baobao, halika. Papa. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang anak ko. Bitawan mo ako. Sa susunod na buwan, babalikan kita para sa pera. Tara na, ibalik mo ang pera ko. Pera ko yan para hanapin ang papa ko. Nanay, wala talaga akong tatay, no? Sabi ng lahat, wala raw akong tatay. Si Baobao may tatay. Ang tatay ni Baobao, malapit na raw siyang sunduin. Talaga. Kamukha niya yung tatay na ini-imagine ko. Siya ba ang tatay ko? Ang lalaking ito, parang nakita ko na siya dati. Bata. Tulungan mo ako, ha? Pagkatapos nito, bibigyan kita ng $10,000. Chuming. 28 ka na, hindi ka pa rin kasal. Nanganak ako sa iyo sa edad na 60. Ngayon, 80 taong gulang na ako. Wala na akong gaanong oras. Hindi mo ba ako papakitaan ng apo bago ako mamatay? Paano ako mapapanatag? Sige. Tay. Nasa kotse ko ang apo mo. Dadala ko siya sa iyo. Anong pangalan mo? Jiang Baobao ang pangalan ko. Mula ngayon, Chu Baobao na ang pangalan mo. Anak kita. Maging mabait ka, anak. Tawagin mo si Papa. Ang batang to. Sabihin mo agad sa kusinero na gumawa ng pagkain na gusto ng bata. Pumunta kayo sa mall, lahat ng laruan na gusto ng bata, bilhin nyo lahat at dalhin dito. Kayong mga natira, linisin nyo ang kwarto. Opo. Mayroon na akong apo, pauwi na ang apo ko.
Kuya, huwag ka munang magsaya. Peking apo yan, sigurado. Hindi pa nagmamahal si Chuming. Bakit bigla siyang nagkaroon ng anak? Siguro, tong batang to, inupahan ni Chuming para lokohin ka. Siguro ginawa yon ni Chuming, para maging regalo sa kaarawan mo. Si Chuming, ginawa niya lang yon para mapasaya ka. Kapag naglakas loob akong lokohin ni Chuming, baliin ko ang mga binti niya. Nanay, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang gwapo rin ni Baobao. Nako, may baby nga talaga. Pekeng-peke naman, ganun kalaking bagay. Hindi ako lolokohin ni Chuming. Meron bang hindi kayang gawin si Chuming? Ang batang yan. Kung manggahas niya akong lokohin, hindi ko siya patatawarin. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Naaalala ko. Boss, talaga pong babayaran niyo kami ng 10,000 dolyar. Huwag kayong mag-alala, basta tapusin niyo ang misyon. Babayaran ko kayo agad. Huwag po kayong mag-alala, boss. Ginagarantiya ko na makumpleto ang misyon. Basta kumita ng pera. Pwede po ba akong manatili sa lungsod para hanapin ang tatay ko? Bastos kang bata ka, nang ahas kang manloko. Lolo. Yeah! Mabait na apo. Matandang si Chu. Hindi naman yata siya ang kan ni Chu. Huwag kang magpaloko. Asu. Chuming, nakabalik ka na pala. Yo. Ikaw ba ang magiging asawa ni Chuming? Ang ganda mo. I wonder kung sinong prinsesa ng pamilya ka. Lola, hello po. Baobao po ang pangalan ko. Ako po ang apong lalaki ninyo. Buwisit na batang to. Karapat dapat ka bang maging apo ko, Baobao? Sige na, pasok na tayo sa loob. Huwag na kayong tumayo dito. Lolo Chu, mauna na po kayo. Nay, huwag kang kabahan. Para ka lang naglalaro. Baobao, ang galing mo talaga. Kailangan nating tapusin ang misyon. Para makapanatili tayo sa syudad para hanapin si Papa. Hanapin si Papa. Ang papa ni Baobao, nagtatrabaho siya sa syudad. Iniwan ng lalaking iyon ang mag-ina. Kaya pala kailangan nila ng pera. Ang sama ng lalaking iyon. Ayos, ayos, ayos. Sa buhay ko, sa wakas, nasaksihan ko na ang pagpapakasal ng anak ko. Magiging masaya tayong lahat bilang isang pamilya.
Lolo Chu, kailangan mong maging mapanuri. Hindi pa nagmamahal si Chuming. Tapos bigla na lang siyang mag-uuwi ng bata. Siguradong nagsisinungaling siya. Ang cute naman ng batang to. Gustong gusto ko siya. Baw baw. Halika kay Lolo, Lolo. Ay, Diyos ko, baw baw. Ang bait-bait naman ng batang to. Baw baw, ipinabili ko na sa mga tauhan ko ang napakaraming laruan para sa iyo. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Bibilhin ko lahat para sa iyo. Salamat po, Lolo. Ay, ang bait naman ni Baw Baw. Tara na. Samahan kita sa kwarto. Sige po. Ano to? Ito. Buhok yan ng bata. Magpa-DNA test ka gamit ang buhok ni Chuming. Kapag nakuha na ang resulta, bukas, ilalantad natin agad ang katotohanan sa kaarawan ni Matandang Chu. Matandang Chu. Salamat, salamat. Nalaman ko na ang pagkatao ng babaeng iyon. Isa lang siyang babaeng taga-probinsya. Ang batang ito ay anak niya sa isang lalaking hindi niya asawa. Maganda to. Sabihin mo kay Dinlo. Sa sandaling may resulta na ng DNA test. Kailangan niyang ipadala agad dito. Gusto kong makita, sa harap ng napakaraming kaibigan at kamag-anak. Chuming. Paano kaya niya sasabihin to sa tatay niya? Diyos ko. Hindi ko akalaing anak pala ni Chairman Chu ang batang yun. Sa wakas, may tagapagmana na rin ang mga Chu. Kung nakita ng Matandang Chu ang ulat na ito, tiyak na matutuwa siya. Bilisin nyo, dalhin mo ito sa bahay ng mga Chu. Ikaw mismo ang mag-abot nito kay Matandang Chu. Huwag kang mag-alala, Direktor Lu. Gagampanan ko ang aking tungkulin. Bakit kaya wala pa si Baw Baw? Dumating na sila. Kaninong mga anak kaya itong binata at dalaga? Ang kanilang aura, ang itsura nila, halata namang mayayaman sila. Oo nga. Mayaman daw. TS's, yabang. Magkakaroon ng magandang palabas mamaya. Pasensya na po. Ang hirap maglakad dito sa syudad na to gamit ang high heels. Ayos lang, basta kumapit ka lang sa akin. Ang bait naman ni Chuming. Ang kakaiba, kapag tinitignan ko siya ng malapitan, parang pamilyar talaga. Saan nga ba? Kita ko na siya dati. Baw baw. Halika dito kay Lolo. Ang batang ito, apo siya ni Matandang Chu. Diyos ko, anak ni Chairman Chu ang batang ito. Mukhang may malaking ibabalita ang mga Chu. Lolo, naway pagpalain ka gaya ng dagat silangan. Mabuhay ka ng 100 taon. Ako mismo ang gumuhit ng larawang ito. Sana magustuhan mo. Gustong gusto ko.
Lolo, alam kong gusto ninyo ng apo na lalaki. Hindi sapat ang isang apong lalaki. Iguguhit ko pa kayo ng 5 apo pa. Naway magkaroon kayo ng maraming anak at apo. Salamat, Baw-Baw. Ang batang ito, ang bait mo naman. Salamat, Baw-Baw. Ang bait-bait talaga ni Baw-Baw. Sana apo ko na lang ang batang ito. Ang sarap siguro. Chuming. Sa syudad, ganito ang mga handaan. Oo, kumuha ka lang ng gusto mong kainin. Presidente Chu, pasensya na po, nahuli ako. Ito po ang regalo ko para kay Lolo Chu. Ayos lang. Pumasok ka. Nanay, gusto ko pong sumabay kumain kay nanay. Ang bait naman ni Baw-Baw. Mga taga-syudad, bakit gustong-gusto nilang kumain ng mga dahon? Nanay, itong mga dahon na to, parang mas masarap kaysa sa mga repolyo na kinakain natin dati. Gusto mo bang subukan? Gusto ko. Kanina ko pa sinasabi, ang babaeng ito ay isang prinsesa mula sa mayamang pamilya. Hindi ko akalain, nagkamali ako ng hinusgahan. Nakakatawa, hindi ganyan kumain ang mga katulong namin sa bahay. Mga trabahador lang ang kumakain ng ganyan. Diyos ko! Halina kayo, tingnan nyo ito. Tong dalawang to. Bakit naman sila nakaupo dyan at kumakain? Ang pato pa rin. Hindi pwedeng maging phoenix. Mama. Pinagtatawanan ba nila tayo? Baw-Baw, mukhang napahiya kita. Baw-Baw, ganito pala kasarap kumain. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Papa. Lolo. Halika dito. Nakakagulat, kahit nakaupo sa sahig kumain, ang elegante at sopistikado. Sa susunod, gagayahin ko rin ang pag-upo sa sahig para kumain. Tatay. Bakit biglang nagbago ang pakikitungo nila? Sabihin mo nga sa akin.
Baw-baw. Basta't magtagumpay ka, tama lahat ng gagawin mo. Ngayon pa naman ang ika-88 kaarawan ni Lolo Chu. May mga bagay na hindi ko dapat sabihin. Pero, para sa ating angkan ng mga Chu, kailangan ko pa ring sabihin. Ang batang ito, hindi siya nagmula sa angkan ng mga Chu. Ang babaeng ito, hindi rin siya isang prinsesa mula sa mayaman na pamilya. Isa lamang siyang babaeng taga-bukid. Nagdalang tao siya sa ibang lalaki. At isinilang ang batang ito. Tiyo Chuhan, Tia Tham. Ito ba, may hindi pagkakaintindihan? Walang hindi pagkakaintindihan. Kumuha kami ng buhok ng batang ito. At ni Chuming, para sa DNA test. Ang resulta ng DNA test, ay malapit nang dumating. Ang pamilya ng babaeng ito. Nakontak ko na rin sila. Papunta na sila rito. Nanay. Talagang hindi apo ko si Baw-baw. Bakit hindi siya apo ko? Kuya, niloloko ka nila. Hindi po talaga apo mo yang batang yan. Inupahan sila ni Chuming para lokohin ka. Tito Chuhan, ikaw. Chuming. Sa laki ng bagay na to, naglakas loob kang lokohin ako. Tatay, huwag ka nang magsalita. Nanay, yung pagkakabugbog kay Tio Chuming, dahil ba yun sa akin? Kasalanan ko ang lahat. Tatay. Nanay, parang, nagkamali tayo. Anong gagawin natin? Hayop kang babae ka. Isa ka lang namang taga-bukid na nagdadalang tao sa labas. Tapos nagawa mo pa kaming lokohin. Gusto mo pang umakyat sa bahay ng mga Chu. Gusto mong maging phoenix. Nakakadiri, walang hiya ka. Malapit nang lumabas ang resulta ng DNA test. Patay ka na. Araw-araw akong naghintay. Ang hirap kong magkaroon ng isang apo. Tapos hindi pala siya ang apo ko. Lolo. Tatay. Kuya. Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi mo pamangkin yang batang yan. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Chuming, hindi kita masisisi. Kasi karaniwan, mayabang ka at matigas ang ulo. Sa laki ba naman ng bagay na to? Lilinlangin mo pa ang tatay mo. Karawan pa man din ngayon ng tatay mo, ika-88. Halos patayin mo na sa galit ang tatay mo. Chuming, wala kang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Malaking gulo ang ginawa ni Chairman Cho ngayon. Galit na talaga si Matandang Cho. Ang pabaya naman ni Chairman Cho. Kahit gusto niyang maghanap ng taong gaganap sa pelikula, para mapasaya si Lolo Cho, kailangan pa rin niyang humanap ng magaling. Bakit naman isang babaeng taga-probinsya ang hinanap niya? Nanay, Tara na po. Alam ko na agad ang totoo. Tungkol sa batang ito, hindi talaga sila nagmula sa angkan ng mga Chu. Mga handgal at tanga sila. Wala silang kahit anong katangian ng dugo ng mga Chu.
Mga manloloko kayong dalawa, ipakukulong ko kayo. Nanay, ayokong makulong. Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka. Hindi mo dapat binubuli ang mga bata. Nako, kuya, bakit pinagtatanggol mo pa rin ang batang yan? Hindi naman talaga siya apo mo. Ang DNA test, nagawa ko na. Nandito na ang resulta ng DNA test. Kuya, ito ang resulta ng DNA test ni Chuming at ng bata. Kuya, anong nangyari sa'yo? Kakaiba naman. Malinaw na sinabi ni Direk Lu na matutuwa si Lolo Cho kapag nakita niya ang ulat na ito. Bakit hindi lang siya hindi natuwa? Nagagalit pa siya, tatay. Kuya, okay ka lang ba? Sabi ko na nga ba, hindi niyo pamangkin ang batang to. Tumawag kayo ng pulis. Hulihin ang dalawang manloloko na yan. Ay pakulong sila. Tiyo Chuhan, Tita Tam. Huwag naman kayong ganyan. Diyos ko, Chumin. Nalinlang ka nila. Tumahimik ka. Matandang Chu. Nandito na ang resulta ng DNA test. Gusto naming malaman ang resulta. Ang batang ito, anak ba siya ni Chairman Chu? Sabihin niyo sa amin. Anong gagawin ko? May oras pa ba para tumakbo ako? Hayop ka. Lumuhod ka. Diyos ko, anak nga talaga ni Chairman Chu ang batang ito. May tagapagmana na ang mga Chu. Napakaganda. Kapag nakita ni Lolo Chu ang report na ito, matutuwa siya. Malinaw na sinabi ni Dinlu na ang batang iyon ay anak ni Chairman Chu. Nagkamali kaya siya? Nang ahas kang lokohin ako. Bakit mo ginawa iyon? Ganun kalaking bagay, niloloko mo pa ako. Gusto mo bang mamatay ako ng maaga para makuha ang ari-arian ko, ano? Ipaliwanag mo nga. Tay. Ako na ang presidente ng Chu Group. Kung gusto kong mamatay ka ng maaga, anong mapapala ko? Ikaw. Diyos ko, Chuming. So inaamin mo na, niloloko mo ang tatay mo. Diyos ko. Chuming, bakit mo ginawa yan? Hawak mo sa kamay mo ang ikabubuhay ng libu-libong tao. Hawak mo na ang buong kumpanya. Kung ganyan ka, paano kapag kakatiwalaan ng mga tao? Kung gayon, gusto mo akong agawan ng trono? Ako. Bakit? Gusto mo ba talaga akong agawan ng trono? Ako. Hindi ko yun ibig sabihin.
Kahit na gusto mong agawin ang trono ko, tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Ikaw. Kuya. Tingnan mo nga yung anak mo. Paano siya makipag-usap sa nakatatanda? Pero kahit na, kapatid mo pa rin ako. At ako ang tiyo niya. Diyos ko, mahal, Chuming, niloloko niya pati ang tatay niya. Paano kanya irerespeto? Kuya, nakikita kong sinasadya ka talagang inisin ni Chumin. Kinuha niya ang mga taong ito, para magpanggap na asawa at anak niya. Chuming, bakit mo ako niloko tungkol dito? Ngayon, papatayin kita. Lolo, huwag kang magalit. Gusto lang ni Tio Chuming na maging masaya ka sa iyong kaarawan. Kung galit ka pa rin, sige, saktan mo ako. Huwag mo lang saktan si Tio Chuming. Lolo, huwag kang magalit. Gusto lang ni Boss Chu na maging masaya ka sa iyong kaarawan. Kung galit ka pa rin, tapos sinaktan mo ako, huwag mong saktan si Boss Chu. Narinig niyo ba iyon? Tinawag niya si Chuming boss. Ibig sabihin, inupahan sila ni Chuming para pumunta rito. Kung si Baobaw ang anak ko, ayos din yan. Baobaw, bakit hindi ka apo ko? Kung apo kita, napakabuti sana. Lolo, huwag na po kayong magalit kay Boss Chu. Okay ba? Sige. Dahil sinabi mo yan, patawarin ko siya. Buwisit na bata to. Naglakas loob niyang pigilan si Matandang Chu. Hayop, gusto mo pa bang lokohin si Matandang Chu? Manloloko. Hindi ka pa rin ba titigil? Nandito na ang resulta ng DNA test. Hindi ka kaano-ano ng mga Chu. Hayop ka, bakit hindi ka pa rin umaamin? Anong ginagawa mo? Diyos ko, kuya, hindi mo pamangkin ang batang ito. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Parang pamilyar sa akin si Baobaw. Ano kung pamangkin ko nga siya? Lolo Chu, nasan ang resulta ng DNA test? Tingnan niyo po ulit. Kahit hindi ko pamangkin si Baobaw, pero gusto ko pa rin siya. Magsalita ka, sinong nagpadala sa'yo dito? Anak ko si Baobaw, hindi mo siya pwedeng apihin. Sino ka ba sa akala mo? Gusto mo bang mamatay, nanay? Gusto mo bang mamatay? Chuming, mga api ka pa ng matanda. Kuya, tingnan mo nga yung anak mo. Kung ganyan ka pa rin, umalis ka na sa angkan ng mga Chu. Ako, kuya, hindi naman apo mo yung batang yan. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Kung gayon, hindi mo rin dapat apihin ang iba. Nako, kuya, anong nangyari sa'yo? Ang babaeng ito ay isang manloloko lamang. Ang batang ito, wala siyang ama. Ang ama niya ay isang hamak na basagulero. Totoo ba yang sinasabi mo? Totoo ba yan? Bakit mo ako pinagbibintangan? Pinagbibintangan. Ngayon, alam mo ba kung sino ang ama ng bata? Sigurado akong hindi mo alam kung sino ang ama ng batang to. Dahil isa lang siyang hamak na basagulero. Ang batang to, isa siyang handgal. Hindi handgal ang anak ko. Huwag mo siyang insultuhan. Hindi nga niya alam kung sino ang tatay niya.
Kung hindi yan hanggal, ano yan? Ikaw. Ang sasama ninyo, huwag ninyong awayin ang nanay ko. Hintayin nyo lang at hanapin ko ang tatay ko. Hindi kayo sisantuhan ng tatay ko. Nako, nakakatawa naman. Alam mo ba kung sino ang tatay mo? Alam ko, nagtatrabaho ang tatay ko sa syudad. Nagpapakahirap ang tatay ko, para lang may maipakain at mapag-aral ako. Sabi ni nanay, si tatay ay responsable, at mabuting lalaki. Mahal na mahal ako at sinanay ni tatay. Umalis ang tatay ko sa bahay para magtrabaho. Lahat para sa aming pamilya. Para magkaroon kami ng mas magandang buhay sa hinaharap. Tama si Baobao. Ang kakaiba. Bakit sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito ni Baobao, ang puso ko'y nakakaramdam ng sakit. Talagang napakaintindi ni Baobao. Kung ikaw lang sana ang apo ko, ay sarap sana. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Lumuhod ka. Tay, bakit kasalanan ko? Hindi mo pa ba alam? Kung hindi mo sila dinala rito, mangyayari ba ang lahat ng ito? Ikaw, Diyos ko. Ako, Chuming. Kuya. Tay. Nahanap ko na siya. Lolo Chu, totoo po ang resulta ng DNA. Pakitingnan po ulit. Kuya, okay ka lang ba? Ano yung papel na yan? Hindi ko rin alam. Lumuhod kayo. Chuming. Ngayon ang ika-88 kaarawan ng iyong ama. Hindi mo man lang siya napasaya. Gumawa ka pa ng gulo para inisin siya. Wala kang utang na loob. Diyos ko, Chuming. Payo ko lang, humingi ka na agad ng tawad sa tatay mo. At ay pakulong mo na tong dalawang manloloko. Itigil na natin to ngayon. Bakit mo siya pinagtatanggol? Huwag kang mag-alala, hindi ipapakulong ni Chuming ang babaeng yan. Hindi mo pa ba napapansin? Si Chuming, halata namang gusto niya tong babaeng to. Naiintindihan ko na. Para protektahan sila. Patuloy siyang lalaban kay Lolo Chu. Guardia, dakpin niyo ang dalawang manloloko na yan. At ikulong. Tingnan kung sino ang nangahas. Diyos ko, Chuming. Bakit mo sila ipinagtatanggol? Chuming, in love ka na ba sa babaeng yan? Kaya mo siya ipinagtatanggol ng ganyan? Chuming, ha? Huwag kang magpapadalos-dalos. Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Chu. At ikaw ang presidente ng Chu Group. Kung iibig ka sa isang babaeng taga-probinsya, at magpapalaki pa ng anak para sa kanya, kapag kumalat yan, masisira mo ang reputasyon ng mga Chu. Kuya, hindi ba tama ako? Imposible. Pakakasalan daw ni Chairman Chu ang babaeng yun. Imposible. Hindi karapat-dapat ang babaeng yan sa pamilya Chu. Paano siya nagustuhan ni Chairman Chu? Huwag ninyong murahin ang nanay ko.
Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ito. Hindi ako nagkakamali, di ba? Diyos ko, matanda na ako kaya malabo na ang mata ko. Hindi ko na mabasa ang mga letra. Kunin mo nga agad ang salamin ko. Oo. Diyos ko, kuya, ano pang tinitingnan mo? Malinaw na ang lahat. Ano pang tinitingnan mo? Gusto ko, kaya tinitingnan ko. Hindi nauugnay sa iyo. Kuya, anak ko na ni Chuming ang lahat ng kasalanan. Kuya, umalis ka na. Sumpa kang matanda, deserve mong lokohin. Diyos ko, ngayon ang 88 kaarawan ni Lolo Chu. Napakahalagang araw, sinira na naman ng mag-ina na to. Talagang wala kayong kahihiyan, gusto nyong makapasok sa pamilya Chu namin. Tingnan nyo nga muna ang mga sarili nyo. Ano ka ba? Ang sama mo naman, magsalita ka ng maayos. Chuming, ginagawa ko lang to para sa'yo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Chuming, kailangan mong maghanap ng mabuting asawa. Bakit ka nagpaloko sa isang babaeng probinsyana? Isipin mo, may anak na siya. Kahit ang ama ng anak niya, hindi niya alam. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Tama na. Wala kang ebidensya, huwag kang magbintang sa iba. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Dinala na namin dito ang pamilya niya. Hindi ka naniniwala, bibigyan kita ng isang sorpresa. Jiang Yu. Akala mo ba hindi kita mahahanap kapag tumakas ka? Mga masasamang tao, huwag mong bulihin ang nanay ko. Naglalakas loob kang gumawa ng gulo dito. Gusto mo bang mamatay? Mga gwardya, dakpin niyo siya. Teka. Ang babaeng ito ay anak ko. Gagawin ko ang gusto ko. Ang babaeng to, dapat lang na masaktan. Chairman Chu. Gusto mo ba si Jiang Yu? Bigyan mo ako ng 3 milyong dolyar. Tama, 3 milyong dolyar. Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng to, may utang siya sa akin na 3 milyong dolyar. Kung gusto mo siya, bayaran mo ang utang niya. Ibigay mo sa akin ang 3 milyong dolyar. Parang ibinebenta ko na siya sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Gusto mong saktan, gusto mong patayin. Wala rin kaming pakialam. Nasasabi mo pa yan, tao ka pa ba? Basta pera ang bukang bibig ninyo. Kailan ako nagkautang sa inyo ng 3 milyong dolyar? Kung hindi ka tumakas 6 na taon ang nakalipas, hindi sana ako nawala ng 30,000 dolyar. Naghirap ako sa loob ng 6 na taon. Kailangan mo akong bayaran ng 3 milyong dolyar. Bilang bayad sa akin. Tama, dapat bayaran ang utang. Magbayad ka. Tama na. 6 na taon na ang nakalipas. Para lang mapaboran mo si Mr. Kim. Pinakasalan mo ako sa kanya, upang makatanggap ng $30,000 na dowry money. Kailan ako nagkautang sa inyo? Tao ako. Hindi ako bagay. At hindi ako pag-aari ninyo. Bakit? Bakit ninyo ako tinuring na parang paninda? Ang sama-sama nila.
Hindi ba't bentahan yan ng tao? Bentahan ng tao. Ako ang kuya ni Jiang Yu. Problema to ng pamilya namin. Sa probinsya namin, pwedeng ayusin ng kuya ang kasal ng kapatid niyang babae. Oo, tama ang anak ko. Ako ang tatay ni Jiang Yu. Jiang Yu. Gusto ko siyang ipakasal sa isang mabuting pamilya. Pero ayaw niya. Natulog pa siya sa ibang lalaki. At ipinanganak ang batang ito. Sinungaling ka, sinungaling ka. Ikaw ba'y batang walang ama? Sabihin mo nga, sino ba ang tatay mo? Sige na, sabihin mo. Sabihin mo, hindi, may tatay si Baobao. Si Jiang Son, apo mo si Baobao. Bakit mo siya sinasabi ng ganyan? Jiang Yu. Wala akong apo na katulad nito. Ang punto, kailangan mo akong bigyan ng 3 milyong dolyar. Kung hindi ako aalis dito. Sa loob ng maraming taon, lahat ng kinita ko ay kinuha mo. Saan ako kukuha ng 3 milyong dolyar? Wala akong pakialam. Hindi ko kailangang malaman kung saan mo kinukuha ang pera. Ang importante, ibigay mo sa akin ang pera. Ang sama mo. Kung hindi kita pinalaki, paano ka kaya lumaki? Ipinanganak ka bang marunong ng magtrabaho? Wala ka talagang hiya, hayop ka. President Chu. Kung bibigyan mo ako ng 3 milyong dolyar, pwede mo akong murahin. Kung hindi mo ako bibigyan ng 3 milyong dolyar, hindi mo ako pwedeng murahin. May pera at kapangyarihan kayong mga Chu. Pero ang nangyari ngayon, kung malalaman pa yan ng iba, natatakot ako na. Mahirapan kang panatilihin ang iyong dangal. Tinatakot mo ba ako? Hindi ko po kayo tinatakot. Bakit ko naman kayo tatakutin? Nagbibiro lang po kayo. Aalis na po ako kasama ang anak ko. Hindi na kita guguluhin pa. Sumama ka na sa akin. Naaalala ka pa ni Kim? Kahit nagkaanak ka na, hindi na worth 30,000 dolyar. Pero okay pa rin ang $10,000. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ang nanay ko. Bitawan niyo ang nanay ko. Bitawan niyo ang nanay ko. Buwisit na bata. Magpalimos ka na lang sa kalsada. Baka sakaling kumita ka pa. Ang babastos. Nasaan ang mga security? Papa, subukan mong galawin siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ang nanay ko. Hindi niyo pwedeng saktan ang nanay ko. Bitawan niyo na ang nanay ko. Pasaway na bata. Magpalimos ka na lang sa kalsada. Malay mo, makakuha ka pa ng pera. Sobra na. Nasaan ang seguridad? Huwag mo siyang apihin. Nakita na rin yan ni Chairman Chu. Gusto ko lang, iuwi ang anak ko. Pero hindi ka pumayag. Hindi ko sinasadyang magkagulo. Kung sino ang magbabayad, siya ang magiging asawa ni Jiang Yu. Pag hindi nagbayad, kung gayon, dadalhin namin si Jiang Yu. Walang hiya. Tumahimik ka. Presidente Chu. Sa background ng iyong pamilya, hindi malaking halaga ang 3 milyong dolyar. Isang ina at isang anak. Buy one, take one. Napakalaking pakinabang. Kailangan mo lang gumastos ng 3 milyon dolyar. Sobrang laki na ng tubo mo. Jiang Son. Wala kang kahihiyan. Ang sama niya.
Mag-ama sila, di ba? Hindi siya karapat-dapat maging ama ni Jiang Yu. Anong nangyayari? Sinabi natin sa kanila na sirain ang reputasyon ni Jiang Yu. Bakit ngayon pinoprotektahan siya ng lahat? Ang mga taong ito, walang silbi talaga. Ang ginagawa nila ay para sirain ang reputasyon ni Jiang Yu. Pera, hindi ako kinakapos. Pero hindi ko ibibigay sa'yo. Kung gayon, iuuwi ko na si Jiang Yu. Tara na. Anong gusto mo? President Chu, kung gayon, ibigay mo ang pera. 3 milyon. Kapag nakuha na ang pera, aalis na kami. Hindi na kita guguluhin. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Opo, opo. Marami na akong abalang naidulot kay Chuming. Kung kukunin pa ng tatay ko ang pera niya, malaki na ang utang na loob ko sa kanya. Diyos ko. Pera ko, pera ko. Ay, Diyos ko. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Ay, Diyos ko, Chuming. Kanila yan. Wala kang kinalaman dyan. Tigil. Tay. Diyos ko, sinuntok niya ako. Sinuntok niya ako. Sinuntok niya ako. Kung hindi mo ako bibigyan ng $5 milyon, hindi ako tatayo. Isang suntok pa, dagdag 2 milyon. Talagang walang hiya ang dalawang to. Diyos ko, hoy, mga probinsyano, nang ahas kayong mangotong sa mga Chu. Tumahimik ka nga. Kapag nagalit ako, madaldal ako. Sige, magingay ka pa. Habang mas maingay ka, mas malaki ang kikitain mo. Huwag kang mag-alala, kami ang pinakamagaling dito. Pero, kahit mamatay ka, huwag mo kaming idadamay. Naintindihan? Naiintindihan ko. Lolo Cho, tignan mo yan. Ang kukulit talaga ng mga probinsyano. Kasalanan ng mag-ina. Dalhin niyo ang mga baliw na to sa bahay ng mga Chu. Talaga naman. Payapa na sana, nagkagulo pa. Kasalanan nilang lahat to. May kasabihan nga, kung hindi ka pamilya, hindi ka makakapasok sa bahay. Sa tingin ko, sinasadya nilang magdrama dito. Para lokohin kami para sa pera ng mga Chu. May punto rin yan. Tapos kaawa-awa pa ang tingin natin sa kanila. Dapat ikulong natin silang lahat. Lalo na si Jiang Yu at ang batang yan. Bakit ba gustong-gusto mong paginitan silang mag-ina? Nako, Chuming, para sa'yo rin to. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita.
Kuya, Tay. Diyos ko, kalma lang. Tay, kaya mo yan. Okay lang si tatay. Tay. Ilabas mo sila. Anong ginagawa mo? Nanununtok, mga tao. Tulungan niyo ako. Chuhan, magsalita ka. Kung hindi ka magsasalita, isusumbong ko kayong lahat. Ilabas niyo sila para sa akin. Nanay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Itigil niyo. Oh, Diyos ko, Chuming, pakinggan mo ang payo ko. Huwag mong sayangin ang nararamdaman mo sa probinsya ng yan. Tingnan mo nga ang tatay mo. Ganyan na siya kainis sa'yo. Tay. Bilisan mo, dalhin mo na sila. Matandang Chu. Salamat sa salamin mo.